Namatay ang nanay ko dahil sa sobrang pag-inom ng droga at hindi ko kailanman nakilala ang tatay ko. Sa kalaunan, nailipat ako sa isang tahanan ng pang-alaga at sa panahong iyon, ako'y 10 taong gulang. Hindi ako ganap na batang-bata at hindi rin ako teenager. Ako'y sobrang awkward. Bilang isang batang babae na walang tagapag-alaga, may mga sariling benepisyo na dala ito. Inilagay ako ng estado sa isang tahanan ng pangalaga na nasa gilid ng lungsod. Ang bahay ay pagmamay-ari ng isang babae na tinatawag na Mona na nasa mga late na 40. Pinapatakbo niya ang tahanan ng pangalaga kasama ang 5 bata, kasama na ako. Madalas na dumadalaw sa kanya ang kanyang kasintahan na hindi ko talaga nagustuhan. Mayroon siyang malaking peklat sa pisngi na tila nagmumungkahi na siya ay nakipaglaban sa isang malupit na labanan dahil parang peklat ito mula sa kutsilyo. Sa kabila nito, tila paborito ni Mona ang lalaki. Tuwing dumarating siya, lagi siyang nagbibihis at nag-aayos ng mabuti. Minsan, umaalis sila at umuuwi ng madilim na, at sa oras na sila'y umuuwi, lahat kami ay natutulog na. Sa mga bata doon, ang tanging kaibigan ko ay ang kasama kong kwarto na si Maria. Iniwan siya ng kanyang ina sa kalsada at nailipat siya sa tahanan ng pangalaga ng isang NGO. Bawat bata na namuhay sa bahay na iyon ay may malungkot na nakaraan. Si Mona ay hindi isang taong masyadong maibigin, ngunit hindi niya kami inabuso. Ipinagdiriwang niya ang aming mga kaarawan sa isang partikular na araw. Marahil ito ang kanyang paraan para makatipid sa gastos hanggat maaari. Nasa itaas ang aming mga kwarto, at ang kwarto ni Mona ay ang pinakamalaking kwarto sa bahay. Natutulog siya sa ibaba. Isang araw habang naglalaro kami ni Maria sa likod bahay, nahulog siya mula sa duyan at nasaktan ang kanyang binti. Pumunta ako para tawagin si Mona at kumatok sa kanyang pintuan. Nang bumukas ito, napansin ko ang makulay na wallpaper na nakadikit sa mga pader ng kanyang buong kwarto. May mga bulaklak at paru-paro na nakalimbag dito. Tumayo ako sa pagkamangha sa laki at ganda ng silid. Ang kwarto niya ay tila isang ibang mundo dahil sa makulay na wallpaper. Pumunta siya para kuhanin si Maria, ngunit nagpatuloy ako sa pagtingin sa paligid. Si Mona ay naging abala kay Maria sa sala. Inilapit ko ang aking tainga sa wallpaper nang biglang may isang babae na nagbulong sa aking tainga na, "Tulungan mo ako." Agad akong umatras sa gulat at tumingin sa paligid, ngunit walang iba kundi ako lamang ang nandiyan sa kwarto. Naghahanap ako ng sagot sa kung ito ay isang imahinasyon ko lang o talagang narinig ko ang boses ng isang babae. "Hello? May tao ba dito?" Tanong ko nang may nerbiyos. Walang sagot. Ngulit nagsimula akong makarinig ng isang bulong. Nag-concentrate ako sa tunog at napagtanto kong nagmumula ito sa pader ng silid, direkta sa harap ko. Lumapit ako at inilagay ang aking tainga sa pader. "Anong ginagawa mo?" Lumingon ako at nakita si Mona na nakatayo roon na may nakapagtatakamang mukha. "Wala, pinapanood ko lang ang wallpaper." "Ang ganda ng kwarto mo, Mona," sabi ko. "Salamat, sweetheart. Sige, tara na. Oras na para sa tanghalian," sagot niya. Walang anuman, umalis ako sa silid na may paminsang hiya. Alam ko na nakita niya akong nakasandal sa pader at nakikinig tulad ng isang taong nawawalan ng bait. Lumipas ang ilang buwan, may 2 bata na na-adapt at kami na lamang ang natira sa bahay. Si Maria, isang batang lalaki na si Tony, at ako. Si Tony ay mas mabata sa amin, kaya lagi siyang sumusunod sa amin. Isang araw, habang nagtatrabaho si Mona sa kusina, biglang nagkaroon ng tagas sa ilalim ng lababo. Tinawag ko si Marco para tumulong. Dumating si Marco at nagsimulang tignan ng tagas sa pipeline. Nagsasalita ako sa mesa ng kusina habang pinapanood siya. Sa tingin ko, mayroong turn screw na kailangang higpitan. Darn, wala akong wrench. Sa tingin ko, mayroon sa basement, sagot ni Mona. Ayaw ng mga bata na pumunta sa basement dahil madilim at mausok. Ngunit masyado ng abala si Mona at nagtatrabaho rin si Marco,
kaya nag-volunteer ako. Pinindot ko ang ilaw ng basement at dahan-dahan akong bumaba sa hagdang bakuran. May kakaibang amoy sa basement, marahil dahil wala itong bintana o ventilasyon para makapasok ang hangin. Sa kanawang kwarto, may isang kahoy na estante at nakita ko ang wrench na nakapatong doon. Lumapit ako para kuhanin ito nang mapansin ko ang malaking trunk sa kaliwang kwarto. Inisip ko na maaaring may mga laruan o ibang kapanapanabik na bagay dito. Ngunit nang nalayapit ko ang trunk, napagtanto kong nakasiguro ito ng metal lock. Wala namang kahit ano kundi kalat. Sabi ko, sinunuso ng aking mga mata ang boses at nakita kong bumababa si Marco mula sa hagdang bakuran ng basement. Bakit nakalock ito? Tanong ko nang may kuryosidad. Tinignan ni Marco ako ng sandali at pagkatapos ay lumapit sa istante at kinuha ang wrench. Sige, tara na. Nakuha na natin ang hinahanap natin, sabi niya. Lumabas ako ng basement at sinira niya ang pinto sa likuran ko. Hindi ko alam kung bakit, pero simula sa araw na yon, nagsimula akong mapansin na may mali sa lugar na ito. Sa gabi, naririnig ko ang boses na naglalakad sa mga pasilyos, ngunit tuwing sinusubukan kong makinig, unti-unti silang nawawala. Isang gabi, bumangon ako sa aking kama dahil narinig ko ang sigawan sa ibaba. Dahan-dahan akong lumabas sa aking kwarto at sumilip mula sa itaas. Nakita kong nag-aaway sina Mona at Marco, ngunit nagsasalita sila sa mababang tinig. Anong sinasabi mo? Nawala ka sa isipan. Sinisiguro ko na ang batang ito ang magdudulot sa atin ng problema. Huwag kang mangusap ng ganyan. Isa lamang siyang bata. Hindi niya kayang malaman ang katotohanan. Tinatanong niya ako kung ano ang nasa trunk kanina. Kailangan mawala yan. Oh, halika. Nag-aalala ka dahil kay bata? Hindi mo ba natatandaan kung gaano namin pinangalagaan ang mga pulis sa California? Makinig mahal, walang dapat ipag-alala, okay? Mag-relax ka. Pananatilihin kong nakalock ang basement lahat ng oras. Mula ngayon, mabuti yan. Maghahanap ako ng lugar para mawala ang trunk sa laong madaling panahon. Umakyat sila sa kanilang kwarto at bumalik ako sa aking kama. Ano kayang nandoon sa trunk na yon? Iniisip ko yan ng dahil doon. Lagi nang nakalock ang pinto ng basement, ngulit hindi nila matatago ang lihim na ito ng matagal. Noong isang Sabadong gabi, wala sina Mona at Marco. Kami ni Tony at Maria ay nanunood ng TV sa sala. Hey, maglaro tayo ng tago-tago, biglang sinabi ni Maria. Pumayag si Tony at ako at nagsimula ang laro. Tapos ng ilang rounds, oras na para sa akin para maghanap. Nandito na ako. Ang nagmamadaling umakyat at nagsimulang hanapin si Maria. Madali kong nahanap si Tony dahil nakatago siya sa ilalim ng kama, ngunit walang Maria sa kahit saan. Inisip ko na maaaring nakatago siya sa ibaba. Nagmamadali akong bumaba at pagkatapos tignan ng buong sala, ang natitirang lugar na pwedeng pagtaguan ay ang kwarto ni Mona dahil nakalock na ang basement. Ipinus ko ang pinto ni Mona at sinabing, alam ko na nandyan ka lang, Maria. Amoy ko ang isang malakas na chemical sa kwarto ni Mona. Ang amoy ay galing sa mga pader. Ini-sprayan niya ng something ang wallpaper na ginawa ang kanyang kwarto na amoy hospital. Lumapit ako sa kanawang pader at sinuri ang makulay na wallpaper na nakadikit dito. Nang hinawakan ko ang wallpaper, parang basang-basa ito at naging tiyak akong may kakaibang likido na nakadikit dito. Biglang lumabas si Maria sa aparador ni Mona at sinubok niyang mag-prank sa akin. Nang sinubok niyang ihawakan ang aking leeg sa likod, lumingon ako at nagawa kong iwasan siya na naging daan sa kanyang pagkalapad sa pader. Nang siya'y mahulog sa basang wallpaper, aksidente niyang pinurid ang pader na nagbigay daan sa daan-daang langgam at gagambang na nininirahan sa ilalim ng wallpaper. Kitang-kita na ang mga insekto ay naninirahan sa ilalim ng wallpaper. Takot na takot kami at lumabas ng bahay na umiiyak. Dumating ang aming kapitbahay na si Mr. Stewart at nagmadaling pumasok sa bahay. Pumasok siya sa kwarto ni Mona at hindi ko alam kung bakit agad siyang tumawag sa pulis.
Inalaw sa loob ng 15 hanggang 20 minuto, dumating ang mga sasakyan ng pulis at nakita naming nagsasabi si Mr. Stewart sa kanila ng may nakakatakot na mukha. Sinira ng pulis ang basement at isang nakakalungkot na katotohanan ang nagliyab sa amin. Sina Mona at Marco ay walang iba kundi mga kinulong na mamatay tao na nagnakaw at pinatay ang mga tao sa California. Pumatay sila ng 6 hanggang 7 tao at may paraan nilang natagpuan para itago ang mga bangkay. Tumakas sila sa California at pumunta rito para mamuhay sa disgisya. Mulit natagpuan ng pulis na ang mga buto ng mga biktima ay nakatago sa trunk. Hindi nila matutuklasan kung ano ang nangyari sa buong katawan ng mga biktima kung hindi dahil sa araw na aksidenteng pinagkakagat ni Maria ang wallpaper. Yes, si Mona at Marco ay balat ng mga biktima at ginawang wallpaper sa bahay, ngunit hindi sila mga profesional, kaya hindi nila na maayos na naingatan ang balat na nakapag-akit ng mga insekto. Sinubukan nilang patasiligin ang mga insekto gamit ang mga kemikal, ngunit hindi nila matakpan ang kanilang nakakalokang krimen. Nang ikinulong ng mga pulis si Marco at Mona, ako ay nakatayo sa porch ng bahay kasama sina Maria at Tony. Habang lumalakad papunta sa pulis na sasakyan, tumingin si Marco sa akin at pagkatapos kay Mona. Sinabi ko sa iyo, ang batang iyon ang magiging problema sa atin. Dapat sana ay pinigilan ko na ang batang ito sa kanyang pagtulog. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang kanyang pulang-pulang mga mata nang sinabi niya kung gaano niya gustong patayin ako noong gabing iyon. Ngayon, lahat ay may kabuluhan sa akin. Ang boses ng babaeng iyon mula sa pader, ang mga bulong na naglalakad sa paligid ng bahay. Ngulit hindi ko ito masusumpungan kaninuman. Alam ko na walang sinuman ang maniniwala sa akin. Maswerte na lamang ako at hindi ako natapos sa trunk nila o sa wallpaper ng kanilang pader. Bago simula ng kwento, nais kong imungkahi sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito. Lumalabas na karamihan sa inyo na nanonood sa akin ngayon ay hindi aktual na nakasubscribe. Kaya't kung gusto ninyo ang nilalaman at nais na suportahan ng channel, mag-subscribe at i-click ang bell. Libre ito at maaari ninyong baguhin ang isip ninyo mamaya. Ako ay isang foster mom. Pinasimulan ko ang maliit na tahanan ng pangangalaga sa loob ng 6 na taon. Lumaki akong ulila, kaya't nalulungkot ako para sa bawat batang iniiwan upang mamuhay ng walang pangangalaga ng magulang. Ang isang kaibigan ko ay nagmamanahin ng isang NGO na tumutulong sa mga batang pangangalaga na ma-adapt sa isang mapagmahal at nagmamalasakit na pamilya. Minsan, ang pangalan ko ay Michelle at ito ang kwento ng isang bagong bata na kinuha ko sa ilalim ng pangangalaga. Isang Martes ng umaga, nagluluto ako ng almusal para sa isa pang bata, isang 9 na taong gulang na batang babae na nasa ilalim din ng aking pangangalaga. Habala ako sa paggawa ng pancakes nang sinabi ni Jenny mula sa kabilang silid, "Mami, tumatawag ang telepono mo. May tumatawag sa iyo." Napagtanto kong naiwan ko ang aking mobile sa kwarto, kaya tumakbo ako upang kunin ito. Nahuli ako, kaya ang tawag ay naputol bago ko ito masagot. Pagbalik ko, nakita kong nakadreses na si Jenny para umalis sa paaralan at naghihintay ng almusal. Agad ko siyang sinerbisyohan ng pancake. "Narito ka, Jenny. Ginawa ko ang paborito mo." Ngumiti siya at nagsimulang kumain. 10 minuto ang lumipas, dumating ang bus ng kanyang paaralan. Sinamahan ko siya sa bus at nag-wave siya sa akin. Papasok na sana ako nang tumawag muli ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, nagmadali akong upang sagutin. Ang kaibigan ko na si Kate na nagmamanahin ng NGO ang tumawag. "Hey Kate, sorry hindi ko nasagot ang tawag mo kanina.
Agad umalis si Jenny para sa paaralan. Walang problema, makinig ka. May isang batang lalaki na darating sa aming NGO. Siya ay 7 taong gulang at sa hindi inaasahang pagkakataon, kamakailan lamang ay nawala ang kanyang mga magulang sa isang plane crash. Mayroong isang chiyo siya na nagtatrabaho sa ibang bansa, kaya may pagkakataon na ma-adapt siya. Ngunit hanggang sa mangyari iyon, gusto kong ikaw ang mag-alaga sa kanya. Darating ako kasama ang abogado at iba pang legal na papeles bukas at isasama ang bata sa iyong tahanan. Ayos ba iyon? O bukas ng gabi, libre ako. Bukas ng gabi. Pagkatapos ng tawag, pumunta ako upang bumili ng ilang grocery para sa hapunan bukas. Ramdam ko ang emosyon habang iniisip ang kahabag-habag na batang ito na nawalan ng kanyang mga magulang. Gusto kong bigyan siya ng mainit na pagtanggap, kaya't nagpasisya akong magluto ng masarap. Bumili ako ng dekalidad na karne, mga sariwang gulay, kandis at tsokolate. Nang bumalik si Jenny mula sa paaralan, inupo ko siya at sinabi, "Jenny, bukas magkakaroon tayo ng isa pang miyembro sa bahay. Isang batang lalaki ang darating at maninirahan sa atin." Napaka-excited ni Jenny at sinabi, "Wow, magkakaroon na akong nakababatang kapatid." Ngumiti ako at yinakap siya sa kanyang kabaitan. Kinabukasan, nag-decorate namin ni Jenny ang buong bahay ng lobo at makukulay na papel. Bandang 7:00 ng gabi, tumunog ang doorbell. Si Jenny ay mabilis na tumakbo sa pintuan at binuksan ito ng malaking ngiti. Nakatayo si Kate sa labas kasama ang isang maliit na batang may buhok na kulay ginto at asul na mata, at katabi nila ay isang lalaki na nasa mga late 50s na akala ko ay abogado ng bata. "Pasok kayo," sabi ko ng may ligaya. Sila ay pumasok at naupo sa sala. Tumingin si Kate kay Jenny at sinabi, "Ang ganda-ganda mo namang batang babae." Namula si Jenny sa kasiyahan at tumingin siya sa maliit na bata at sinabi, "Ikaw ang aking kapatid na maliit, di ba?" Lahat kami ay natawa sa kanyang nakakaakit na salita, maliban sa maliit na bata na nakaupo na parang robot, walang sinasabi at walang ngiti kahit isang beses. "Luke, batiin mo ang iyong kapatid. Ito na ang magiging tahanan mo. Masaya ka rito," sabi ni Kate. Tumingin si Luke sa akin at sinabi sa isang walang buhay na boses, "Sino siya?" "Ito si Michelle. Siya ang magiging pinakamainam mong kaibigan mula ngayon." Ngumiti ako sa kanya, pero patuloy pa rin siyang nakatingin sa akin nang wala sa sarili. Ang kanyang mukha ay sobrang blanko na pagkatapos ng ilang minuto, ang pagtititig na iyon ay nagsisimula ng maging nakakaramdam sa akin. Nag-usap kami tungkol sa mga legal na termino at kondisyon at detalye ng proseso. Magandang malaman na iniwan ng mga magulang ni Luke ang sapat na salapi para sa kanyang maginhawang buhay. Maaari siyang pumasok sa kolehiyo at samantalahin ang lahat ng oportunidad ng walang hadlang. Nang malapit na umalis si Kate, sinabi niya kay Luke na paalam. Si Luke ay hindi umalis para yakapin siya kahit isang beses. Tumayo siya doon habang umalis si Kate at pabalik sa sofa sa sala. Dahan-dahan akong naupo sa kanyang tabi. Alam ko gaano karaming trauma ang dinaranasan ng batang ito. Kaya't sinabi ko sa kanya ng malambing na boses, "Luke, gusto mo bang kumain ng ice cream?" Nakatinga siya at walang sinagot. "Siguro pagod siya, Mommy," sabi ni Jenny. Ngumiti ako at sinabi, "Siguro nga. Bantayan mo si Luke, ha?" "O, pagsang-ayon si Jenny. Inayos ko ang kanilang mga bed. Nagtayo ako ng bunk bed para sa kanilang dalawa. Natulog si Jenny sa itaas na bunk at tinakpan ko si Luke sa ibabaw. Nilagyan ko ng halik ng magandang gabi si Luke at lumingon siya sa kabilang pader. Pumasok ako sa aking kwarto at humida sa kama. Hindi ko maalala ang eksaktong oras, ngunit nagulat ako sa kakaibang pakiramdam.
Sa aking malabong mga mata, nakita kong si Luke na nakatayo sa harapan ko at humihingal. Ang buong kwarto ay nasa kadiliman. Inisip ko na marahil siya ay may sakit, kaya't pinindot ko ang bedside lamp at maros na pasigaw ako ng takot. Si Luke ay nakatayo doon, nakatingin sa akin, maliban sa kanyang mga mata na kulay puti. Hindi ko alam kung paano, pero ang kanyang mga mata ay nakabaliktad na nagpapakita ng kulay puti. "Luke, anong nangyari sa'yo?" Tanong ko nang may takot. Sinasabi ng mom ko na tinatawag ako. Naghihintay siya sa akin sa asul na bahay. Nandoon sa langit ang mom at dad mo. Nagmamasdan sila sa iyo mula doon. Sa kasamaang palad, hindi na sila nakakabalik dito. Si Luke ay nakatingin sa akin, hindi nagsasalita. Nakinabas ako at tinuruan ko siyang maging komportable, ngunit patuloy pa rin siyang nakatingin sa akin nang wala sa sarili. Kinuha ko si Luke mula sa lupa na anim na wala ng buhay at sumisigaw, "Jenny! Jenny!" Tumakbo si Jenny. Anong nangyari? Tumawag ang mami. "Tawagan mo si Kate ngayon. Pakitawag mo siya." Tumawag si Jenny kay Kate, ngunit hindi ito sumagot. Ipinahiga ko si Luke sa bed. Takot na takot ako, kaya hindi ako nakatulog magdamag. Si Jenny ay hindi rin nakatulog, kasama ko ang buong oras. Kinabukasan, nang magising si Luke, tinanong ko siya, "Naaalala mo ba kung ano ang nangyari kagabi?" Si Luke ay nakatingin sa akin, hindi nagsasalita. Dumating si Kate upang tingnan siya ilang oras pagkatapos matanggap ang aking mensahe. Naupo siya kay Luke at sinabi, "Luke, sweetheart, kailangan mong maunawaan na ang iyong mom at dad ay nasa langit na ngayon. Nagmamasid sila sa iyo mula roon. Sa kasamaang palad,